Isang mainit na pagsalubong ang ibinigay ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Gov. Willie, mga estudyante at mga mananampalataya sa pagdating ng lalawigan ng imahe ng bagong Pilipinong santo na San Pedro Calungsod. Ngayon sa araw na ito, napakahalaga ito para sa ating mga Pilipino, para sa ating mga kabataan. Dahil si San Pedro Calungsod, 14 na taong gulang. Ngunit nagbigay ng sarili. Ipinagtanggol ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili. Para sa mga kabataan, isa itong, magbibigay sa kanila ito ng inspirasyon upang sa kanilang murang gulang may modelong katulad ni San Pedro Calungsod na maaari din pala sila bilang kabataan may magawang mabuti at may magawang maging modelo ng pananampalataya. Para po sa akin, parang proud po ako na meron pong mga kahit po noong panahon nun, kahit po hindi po talaga tayo katolikong bansa dati, meron pong naging mga banal para sa faith natin sa Christianity po. Inspiration po siya na maging madasalin pa po yung mga tao. Matapos ang prosesyon, nagkaroon ng maikling programa sa Immaculate Conception Cathedral ng pinangunahan ng Obispo Jose Oliveros. Gayun din mainit ang ginawang pagtanggap ng mga debotong Bulakenyo at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa ginawang pagbisita ng pilgrim image ng Our Lady of Manaoag kamakailan. Ito ay dahil na rin sa kahilingan ng pamahalaang panlalawigan sa Mama Mary's Movement na dalhin ang imahe ng Birhen ng Manaoag dito sa Bulacan. Nag-alay ng banal na misa ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan para sa mahal na Birhen ng Manaoag na siya namang pinangunahan ni Reverend Father Renato Brion Jr. Matapos nito ay nagkaroon ng vigil sa Capitol Lobby kung saan inilagi ang pilgrim image ng Our Lady of Manaoag. Inilibot ang nasabing imahe sa ilang lokal na pamahalaan ng Bulacan tulad ng munisipalidad ng Pulilan, Kalumpit, Hagunoy, Paumbong at Bulacan. Samantala, isa namang mass wedding ang naganap sa Central Scholar University lungsod ng Malolos, kung saan ilang mag-asawang nagsasama ng mahigit sa 5 taon ang pinagbuklod sa matrimonyan ng kasal. Ito ay isang activity ng mga mag-aaral na tourism at HRM na ipapakita nila ang kanilang galing batay sa mga natutunan nila sa kanilang pag-aaral at naipamahagi namin sa aming adopted community. Kasama sa pagpili namin sa kanila, ito yung mga walang kakayanan. Talagang sinuri namin na sila ay walang kakayanan makapagpakasal. Ngunit gustong-gusto nilang magpakasal at magsama habang buhay. Bale po, ito po, ginawa po namin, kino-coordinate namin dun sa subject nila na catering management. Nasa halip po na usually party yung ginagawa nila after, naisip po namin na i-coordinate po yung 3 subject, bale. Baking po, catering management, saka po yung sa tourism, para po in collaboration silang 3, binuo po namin yung mass wedding. Kaya po yung lahat ng gastos, sama-sama po yung 3 subjects po na yun. 5 pares ang nabigyan ng pagkakataong makapagpakasal. Yan ay dahil sa pagsasabuhay ng twin philosophy ng Universidad na Science and Virtue, kung saan ipinakikita dito na hindi lamang sa loob ng klase dapat mag-excel ang isang estudyante, kundi sa kanila ding adopted community. Saya, dahil kahit paano, basa na rin yung sa 8 taon namin pagsasama. Maraming salamat po sa CEU, HR, tapos sa lahat ng tinulong nila sa amin. Hindi po namin nakalain na ganito yung mangyayari. Sa asawa ko, sana huwag siya magbago. Tapos, sana umaba yung pagsasama namin para sa magiging anak namin. Para hanggang paglaki nila, makita nila na masaya kami. Alin sa tingin ko dapat mas bigyan pansin ng gobyerno ng Pilipinas? Ang pagliligtas ng hirapan o ang pagsusok sa kahirapan at iba? Sa pagdating ko po yung pagliligtas po sa kalikasan. Sa pagkakanagin po namin ang ating kalikasan, dito po ang ating bansa, hindi naman po ating bansa, ang ating ekonomiya, na kung saan maitigsan din naman ang kahirapan ng bawat tao. Nagsilbing bagong henerasyon sa larangan ng pagtatanghal at pag-aanunsyo ang mga mag-aaral mula sa ika-4 na antas ng Bulacan State University Mass Communication
sa matagumpay nitong pagsasagawa ng isang pageant for a cause na ginanap sa Bulacan Capitol Gymnasium. Actually, hindi lang advertising subject yung na-touch nito Kasi in the long run, since we had our advocacy, which is yung Ally of Nature, we are advocating to save the environment. Lahok ang iba't ibang estudyante ng naturang universidad, nagpakitang gila sa mga ito sa pagmumodelo at pagpapamalas ng talento, bagay na sinuportahan ng pamahalaang panlalawigan dahil napalalawig ng proyektong ito ang kakayahan at kaalaman ng mga Bulakenyong mag-aaral sa antas ng pamamahayag. Saya-saya ko po, siguro deserve ko talaga manalo nitong corona na to. Opo, sobrang proud po ako dahil kapwa ko mag-aaral yung nag-organize nito. Hindi biro mag-organize na itong kalaking kompetisyon. After din ako dun sa premyo na makukuha para makatulong din dun sa enrollment ko sa second semester. Kinakangad natin may pagpatuloy ang gintong tradisyon ng kabayanihang napapakay sa puso ng bawat Bulakenyo. Mabuhay ang kabataan, mabuhay ang lalawigan ng Bulacan. Sa kabilang banda, muling kinilala ng pamahalang panlalawigan ang mga natatanging kabataan ng Bulacan na nagpamalas ng angking husay sa larangan ng akademya at agham, entrepreneur, paglilingkod pamayanan, manggagawa, sports at lehislasyon sa ginanap na taunang Gintong Kabataan Award. Siyempre po, tuwan-tuwa po ako kasi po nanalo, and I hope na yung sa pamamagitan nito magiging inspiration din sa kapwa ko po mga kaklase ko at mga kabataan ng Bulacan. Sa pagganito po, siyempre nakikita po na na-recognize din ng government ng Bulacan yung mga efforts naming kabataan at yung galing namin. Patuloy nilang yung pag-aaral ng mga bawat kabataan sa Bulacan para balang araw tayo nga, tulad ng sinabi, maging mga tunay na pag-asa ng ating bayan. Pinagawaran ng Gintong Kabataan Award sa larangan ng Sangguniang Kabataan, Official at SK Council, ang bayan ng Santa Maria, Parada Santa Maria, Bulacan. Ako po ay masaya at kami pong Sangguniang Kabataan ng Parada ay napili na maparangalan ng Gintong Kabataan Awards. Ito po ay isang karangalan sa aming barangay. Kasama ang mga kagawad ko, kami po ay nagtutulong-tulong na mapaunlad yung barangay namin. Bahagi rin ng naturang programa ang pagbibigay ng special citation sa mga piling kabataan na nag-ambag sa sining at kultura sa bansa. Kabilang dito sina Binibining Pilipinas 2012, second runner-up Anneli Forbes ng Malolos, GMA talent si Ken Steven Chan ng Marilao, at talentadong Pinoy Hall of Famer na si Melvin Kaluwag ng Giginto. Well, alam mo, itong Gintong Kabataan Awards, I think 2 dekada na to and it's become an institution here in Bulacan. Kaya kita-kita na dito sa Bulacan, pinaparangalan talaga ang kabataan. May mga tao na pwede nilang gayahin. Pag nakita naman nila yung mga awardees, maisip nila, parang ako rin yan, di ba? Kaya ko rin mag-excel, kaya ko rin magbigay ng aking sarili sa aking komunidad. Sana ipagpatuloy pa at palakasin pa. Gayon din muling kinilala ng Kagawaran ng Interior at Pamahalang Lokal ang lalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng paggawa ng Seal of Good Housekeeping na katatapos lamang sa Regional Utilization Conference kung gawad pagkilala sa natatanging pamamahala 2012 na ginanap sa Oxford Hotel, Clarkfield, Pampanga. Minsan pa po tayo ay tumanggap na naman ng Seal of Good Governance, ang mahusay na pamamahala mula sa ating kagawaran, Department of Interior and Local Government. At tayo naman po in our 7-point agenda, isa po itong pagbibigay ng mahusay na pamamahala sa ating pamayanan. Dahil sa pagpupursigi ng Bulacan, isulang prinsipyong mapanagutang pamamahala, pumangalawa din ang lalawigan sa bansa sa Regional Gawad Pamana ng Lahi 2012.
Gayon din ang bayan ng Baliwag na tumanggap ng 3 milyon at bayan ng DRT na tumanggap naman ng 7 milyon na napili upang maging benepisyaryo ng salin tubig para sa malinis na tubig ng kanilang komunidad. Sa lahat po na nagwagin nitong mga gantimpalang ito at paraan din po ito para sa amin sa DILG para matutunan kung ano kaya yung mga best practice na ginagawa ng mga LGUs nang sa ganun ay mapapabuti namin yung mga training at iba pang mga paraan na maipamahagi ito. Sa araw po ito, kasama natin ang mga lokal na pamahalaan na gagawaran ng National Nutrition Awards para sa taong 2012. Sila ang mga munisipalidad, lungsod o probinsya na nakibabaw sa pagtataguyod at pagpapatupad ng mga programang pagtutulsod sa kanilang lingkod. Salamat po sa walang usawan mo pag-aarap sa kapakanan ng kapwa ninyong Pilipino at sa makabuluhan ninyong ambag sa komunidad. Hinirang bilang second-year consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition o Crown Maintenance Award ang lalawigan ng Bulacan. Ito ay sa ginanap ng National Nutrition Awarding Ceremony sa Philippine International Convention Center kamakailan. Well, tayo nagpapasalamat at nare-recognize ng national government ang pagsisikap ng ating mga nutritionists sa lalawigan ng Bulacan. And this is our second year. Napakahalaga ito para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Tayo nag-i-invest ng malaki sa ating human resource sapagkat nandirito sa ating mga mamamayan ang tunay na yaman ng ating bansa. Kailangan po natin makuha natin yung National Nutrition Honor Award. So ang ating hakbang ngayon talaga, isagawa na yung planning workshop para sa gagawin nating preparasyon para sa 2013. Pagkatapos talaga mag-focus tayo dun sa reduction ng malnutrition. So talagang hihingin tayo ng tulong sa mga PWD, sa mga MNPC, sa munisipyo, para talaga yung mga volunteer workers natin mas lalo pang pag-ibayuhin yung ginagawa nilang pagtulong hanggang dulong barangay para sa reduction ng malnutrition sa Bulacan. Ang second-year Crown Maintenance Award ay pinagkakaloob sa mga munisipalidad at probinsya na naging katangi-tangi sa pagsasakatuparan ng mga programang pangnutrisyon sa loob ng mahigit 3 taon. Ito ay may pagkakataon na magtamo pa ng mas mataas na paggawad sa mga susunod na kompetisyon. Well, kaya nga ang award sa Bulacan is a recognition of what Governor Alvarado has been doing. Kaya sabi ko nga, ilang beses ko ba siyang nakita ngayon sa stage. 3 yata, 2 beses. So I congratulate the province of Bulacan and of course your very dynamic governor and your local officials. We must all remember that the most important thing in the 2012 Provincial Athletic Meet is not to win, but to take part. Just as the most important thing in life is not triumph, but the struggle. The essential thing is not to have conquered, but to have fought well. Ang pundasyon ng palakasan ay malalim ring nakatanim sa lupa ng pagkakaisa, pagkakaibiganan, at higit sa lahat sa pagbubuklod ng mga kalahok, at ito ang dapat nating sama-samang itaguyod. Ito ang mensahe ni Willie Alvarado na hinatid naman ni Provincial Administrator Jim Valerio sa mga manlalarong mag-aaral ng Provincial Athletic Meet na formal na binuksan sa Bulacan Sports Complex.